tanong ng karamihan kung kailan pa daw ba magpa-verify na kontrata kung nakapag-acquire na ng OEC exemption at babalik lang din sa parehong employer. Ang sagot dito guys, kung may OEC exemption na kayo at babalik lang din kayo sa parehong employer at dati na kayong documented OFW o kaya naman ay nakapag-verify na kayo ng kontrata, for example, galing kayo sa visit visa na naging employment visa sa ibang bansa at nakapagbakasyon na kayo at magbabakasyon ulit kayo, babalik muli sa parehong employer. Hindi na required ang pinibagong Polo verified contract dahil pwede na kayo makapag-acquire ng OEC exemption nyo online. Kung ikaw ay meron ng record sa database ng DMW, ikaw ay nagbakasyon na, at ikaw ay gusto mo ulit magbakasyon, tapos babalik ka sa iyong worksite, so ang kailangan mo na lang OEC exemption. Yung yung makuha mo online na lang. Yes. Same company, same job, lahat same. Yes. Ito na yon. Oo, so hindi mo na kailangan magpa-verify ng contract kung ikaw ay returning to the same employer na may record ka na. Okay. OEC exemption na online, kahit sa Pilipinas mo nakuhanin ito, pwede mo nang makuha ang OEC. Kasi yung iba, sir, na misinterpret kasi nila na pag sinabing, exempted ako sa OEC, so hindi na ako kailangan kukuha pa rin. Yes, so Online. Online lang na yung proseso mo. Yun. Pero kung ikaw halimbawa naman ay bagong manggagawa, halimbawa, ang classic example natin, pagpunta ka ng Dubai, from visit visa, then nag-convert ka to an employment visa, first time mo magkaka-record sa ating database. So kailangan magpa-verify ka ng contract. At ang kagandahan naman ngayon dito sa ating MW Dubai, after ng contract verification mo, kami na ang mag-i-encode ng contract details mo. Kami na ang gagawa ng e-registration account mo. Anong purpose nun? So within 24 hours, makaka-receive ka ng temporary password sa email mo at kami na rin ay nagbibigay ng instruction kung paano ka rin kukuha ng OEC online. Ang pagkakaiba nito, Kabayang Bluebird, kasi noon dati, pag first time mo, kailangan pag uwi mo sa Pilipinas, pupunta ka pa sa pinakamalapit na PUEA o DMW. Oo, ngayon hindi, online na lang. So, bawas na isang araw, pagpunta sa DMW, online, kahit pag uwi mo sa Pilipinas, gawin mo na lang yun doon. So, kung ito para maklaro, sir, actually, marami mga nabigla doon. So, pag magpa-verify ng kontrata sa MWO, may isang table ba doon sa opisina na mag-encode o sa detail lagay? Yes. Basta hindi representative, meaning yung worker mismo ang nagpa-verify ng kontrata, within 24 to 48 hours, meron kaming staff doon, kasamahan, na ini-encode na kaagad-agad yung kanilang mga kontrata. So, makatanggap din siya ng, sa email niya, yung email niya, password, temporary password. At saka yung site kung saan siya, And then, doon sa kanyang kontrata, meron kami ina-attach kung ano ang instruction para pagkuha ng OEC online. So, siya na mismo mag-print ng OEC? Yes. Pag-uwi sa Pilipinas para naman ng hassle? Tama yun. Paano naman makakuha ng OEC exemption online? Makakakuha kayo guys ng OEC exemption online sa inyong PAPSBAM account na onlineservices.dmw.gov.ph. Eto guys, may simple at magandang tutorial si Kabayan. Kung ikaw ba ay magbabakasyon at kailangan mo ng OAC at kailangan natin yan, mga OFWs, punta lang kayo sa POAE website, sa e-registration, at pag ganito ang nakikita nyo, mag-login lang kayo at ilagay nyo yung password nyo. Pag naka-login na kayo at napunta na kayo sa profile nyo, i-click nyo lang yung balikbayan dito sa may gilid. Ilagay nyo lang yung details kung kailan kayo magpa-flight. So, sa baba, tinatanong kung babalik ka ba sa dati mong amo, click mo lang yung yes. Kag tatanungin ka kung same position ba yung trabaho mo, i-click mo lang din uli yung yes. Tatanungin ka kung same country ba din ka babalik, i-click mo din yung yes. Pinakahuli, tinatanong ka kung sure ka ba sa mga detalye, i-click mo lang yung yes. Pag nasagot mo na yan lahat ng yes, i-click mo lang yung print OEC at ito na yung lalabas. Yan na yung OEC na kailangan natin pag tayo ay magbabakasyon at uuwi ng ating Pilipinas. Ngunit guys, kahit exempted na kayo sa OEC at meron na kayong OEC exemption, ay dapat lagi niyong dala ang inyong bagong kontrata at lumang contract verification just in case man hanapin sa immigration. Kagaya nito guys, ang inyong bagong kontrata or ang valid contract nyo at ang lumang contract verification nyo. Saan ito kukunin? Kukunin nyo ito sa inyong employer.
Actually, paulit-ulit ko na itong pinapakita, pero at least guys, alam nyo sa mga hindi pa nakakapanood. Ngunit mahigpit nating pinapaalala para sa mga OFW na may mga employment changes. For example, mga OFW na nag-change employer, nag-change job site, nag-change company name kahit pareho pa rin ang owner, mga OFW na nag-change position, mga OFW na babae na napalitan ang apelyido sa passport, visa at kontrata, at mga OFW na galing sa visa at nag-employment visa sa ibang bansa. Kailangan nyo mapaverify sa Polo Office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho bago kayo uuwi sa Pilipinas para makakuha kayo ng updated UEC sa POA at para hindi kayo makaproblema pagbalik nyo sa ibang bansa. Hello guys! Pumasok na nga ang bare months at eto ang mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng September 2025. At sa mga nagtatanong naman kung still required pa rin daw ba ang e-travel. Ang sagot guys ay yes, kailangan pa rin mag-register sa e-travel kapag uuwi sa Pilipinas at kapag babalik sa ibang bansa. Kagaya nga ng lagi nating sinasabi, though may advisory sila noon na aalisin na ang e-travel dahil papalitan na ito ng biometric ngayong buwan ng Setyembre. Pero guys, wala pa itong kasiguraduhan. Pwedeng matuloy at pwede ring hindi. Kaya hanggat walang nilalabas ang gobyerno natin na anunsyo na inaalis na ang e-travel, ay still required tayo mag-register dito. Meaning guys, kailangan ng e-travel registration kapag uuwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa. May anunsyo nga dito ang Department of Migrant Workers or DMW na pinaplano nila na ang e-travel at UEC ay pagsasamahin na. Meaning guys ay hindi talaga aalisin ang e-travel. Puro na lang pagbabago ang naiisip nila, ngunit yun at yun pa rin. Tungkol naman sa pag-aalis sa e-travel QR code scanning na maraming ang nalito, ang ibig sabihin nun guys ay QR code scanning lang ang inaalis sa NAIA para sa mga nating to declare. Hindi mismo ang e-travel registration. So kung meron kang dapat i-declare or kailangang i-declare ay doon ka lang dadaan sa scanning machine ng Bureau of Customs. Pero kung wala naman ay dire-diretso ka na, hindi kagaya dati na ginagawa nila kagaya nito. So, eto ang mga requirements sa mga uuwi sa Pilipinas na mga OFW para sa kanilang bakasyon. Number 1, ang inyong e-travel arrival card registration, ang inyong passport at ang inyong ticket. At meron pang karagdagang Polo verified contract para sa mga OFW na may mga employment changes. Kagaya sa mga nag-change employer, change job site, change company name kahit pareho pa rin ang owner, nag-change position, at yung mga babae na napalitan ng apelyido sa kanilang passport, visa at kontrata, at yung mga OFW na galing sa visa at nag-employment visa sa ibang bansa. Kailangan nyong pa-verify sa Polo Office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng updated UEC sa POA sa Pilipinas. Ngunit sa mga dati nang nakapag-verify ng kontrata at uuwi muli babalik sa parehong employer at walang employment changes, hindi na required ang panibagong Polo verified contract dahil pwede na kayong mag-acquire ng UEC exemption online. Pero kung hindi naman kayo marunong online, ay pwede kayo sumadya sa pinakamalapit na POA office or DMW office na ngayon at pwede kayong magpaprint ng UEC exemption sa kanila. Basta guys, kahit exempted na kayo sa UEC at hindi na kailangan ng panibagong Polo verified contract, ay lagi nyong dadalhin kapag uuwi kayo sa Pilipinas ang inyong lumang contract verification kagaya nito. At ang bago nyong printed na kontrata galing sa inyong employer. Hindi naman ito madalas hinahanap sa immigration, pero just in case lang hanapin ito sa immigration kahit may dala kayong UEC exemption. Sa mga manggagaling naman sa Saudi Arabia, kailangan nyo ng exit re-entry visa kapag babalik pa kayo sa inyong employer. Pero dito sa United Arab Emirates ay wala naman tinatawag na exit re-entry visa. Sa mga OFW naman na mag-for good na, ang kailangan nyo pauwi sa Pilipinas ay e-travel arrival card registration, passport, ticket at final exit visa. Dito naman sa UAE ay hindi naman final exit visa ang tawag, kundi cancellation paper or visa cancellation.
Sa ibang bansa naman ay release paper ang tawag dito. So yan ang mga requirements sa mga pauwi sa Pilipinas. Ito naman ang mga requirements kapag pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW. Number 1, ang inyong e-travel departure card registration. Number 2, ang inyong UEC. Number 3, ang inyong visa. Dito naman sa United Arab Emirates, ang visa natin ay ang Emirates ID na natin. So, ang Emirates ID na ang ipapakita nyo sa immigration. Number 4, ang inyong passport. Number 5, ang inyong ticket. At ang lagi natin pinapaalala, number 6, ay ang inyong OWA membership. Guys, inuulit natin na hindi naman hinahanap sa immigration ang OWA membership. Pero dapat lagi tayo nagre-renew nito kada 2 taon. Dahil insurance nating mga OFW ang ating OWA membership habang nagtatrabaho tayo dito sa ibang bansa. At mapapakinabangan ito ng ating pamilya just in case man may mangyari sa isang OFW. At yan nga ang mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW ngayong buwan ng September 2020.